Habang tumatagal ay unti-unti nang lumalabas ang mga impormasyon sa kasalukuyang panahon na hindi nalalaman ng iba. Ang paglabas ng bigyong ito, kung saan nagkakatugma ang mga nangyayari ngayon sa kanyang administrasyon, na marami tayong hindi na napapansin at nakikita sa pag-uugali ng mga lumang politiko sa ating bansa, na ngayon ay nauungkat na ang kanilang layunin sa pagpasok nila sa politika, na mahuhuli mo sa sarili nitong bibig ang nilalaman ng kanyang pahayag sa nakaraang panahon, na nagpapakita kung bakit ang ating bansa ay nahaharap sa malaking korupsyon, ay dahil sa mga pahayag niyang ito noong 2010 na nagpapahiwatig na tanggap niya ang korupsyon at okay lang sa kanya kung mangyayari ito. Kaya magmula sa kanyang pag-upo bilang presidente ng bansa, ay nangyari na ang problemang ito sa kanyang administrasyon, na kung saan ang mga mastermind na sangkot sa pagnanakaw sa kaban ng bayan ay hindi pa nakukulong. Eto, panoorin niyo ang nakakagulat na balitang ito. Problem is that what's happened is that the culture in our government has become such that the entire government, all its agencies, all its organs, all its offices are allowed to be used for personal gain and for basically corruption. How many high-profile investigations have we seen in the Senate? How many well-proven incidents of corruption have we seen in government? None of them have been punished. It's a culture in government that corruption is okay. This administration basically has said to all of its people that it's okay for you to make money in government. Take a little percentage here to get a kickback, to overprice, okay lang yun. That's part of the way we do business. And that is the dangerous thing. You have to prosecute the laws strictly. And you have to prosecute someone who is in fact somebody who's prominent, and show that you are serious in prosecuting anybody. Buwis-buhay po kami noon. Kaya ang lahat po ng government official noon talagang takot mahuli sa korupsyon. Ngayon, tinanggal po nila yan at ang una pong ginawa ng Pangulong Marcos, EO1, Executive Order Number 1, alisin ang PACC. Ang tanging opisina na nilikha para labanan ang korupsyon sa gobyerno. 3 years later, ngayon nakikita natin, lahat po ng mga programang inilagay ng Pangulong Duterte noon laban sa droga, korupsyon, red tape, kriminalidad, na kanilang inalis or binago, ang humahabol sa kanila ngayon. Ngayon, anong issue ngayon? Korupsyon na naman, droga na naman, kriminalidad na naman. Yan. Insurgency. Lahat nagbalikan. Dati, sabi nga ni General Esperon, paubos na ang mga komunista. Ngayon, buhay na naman ang mga komunista. Sino ang nagpapa-impeach kay VP Sara? Anak Pawis, anak bayan. Lahat ng anak. Anak ng... Bawal magmura. Habang tumatagal ay unti-unti na natin napapansin ang mga galawan ng mga namumuno at nagpapatakbo sa ating bansa, na hindi mo malaman kung anong klaseng mga pag-iisip ang tunay nilang layunin sa bayan. Sa kasalukuyang administrasyon, dito na nagsimulang lumabas ang mga maanomalyang mga proyekto na hindi nagagawa na pinondohan ng milyong-milyon at bilyonong pondo, na isa sa mga nakakagalit at nakakagigil sa mga politikong hindi iniisip ang kapakanan ng taong bayan, na wala silang pakialam kung ano man ang mangyaring sakuna dahil sa panloloko nila sa taong bayan, ng mga proyekto na magbibigay tulong at kaligtasan ng mamayan sa bawat lugar, pero nauwi lang ito sa isang panaginip na proyekto na hindi nagkatotoo. Ang mahalaga sa mga ito ay yumaman sa pamamagitan ng yaman sa kaban ng bayan. Kung inyong mapapansin, noon pa man ay isiniwalat na ni Attorney Vic Rodriguez ang mga anomalyang nangyaring ito. Mapapaisip ka lang talaga, halos kakaupo pa lang nito bilang leader ng ating bansa, ay tinanggal nito ang harang na magsisilbing tagapagbantay sa mga korap na politiko sa ating bansa. Ang PACC o Presidential Anti-Corruption Commission, na ang layunin nito ay habulin at ikulong ang mga kurakot sa kaban ng bayan, na sila ang nagsisilbing banta sa mga ganitong uri ng mga politiko. Alam naman natin si Marcoleta ay galing sa Kongreso, kaya alam niya ang kalakaran ng mga kongresista. Pero bakit ngayon lang kumikilos ang presidente sa problemang ito na matagal nang sinasabi sa kanya, na ayaw niyang pansinin ang isyong ito noon pa,
dahil sa pagtanggal mo sa PACC na naging maluwag ang ibang mga politiko sa paggawa ng mali, na ngayon ay nagrereklamo ka at ikaw na mismo ang nag-o-audit nito. Si Marcoleta kaya ang dahilan kung bakit ginagawa niya ito. Sa aking pananaw, marami ang tatamaang mga politiko at mabubunyag na lihim sa kasong ito. Ni Vice President Sara Duterte, hindi lang mga kontratista ang dapat managot kundi pati mga kongresistang may kontrol sa pondo. Well, lahat sila dapat. No, hindi lang yung mga contractors dahil yung mga contractors ay mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. Muli ring binanata ni VP Sara sina House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Representative Zaldico na ani ay kumukontrol at naghahati-hati sa pambansang budget. Bagay na siya ring dahilan kaya siya bumitaw noon sa Department of Education. Sa Department of Education, binagyat ko doon na 2 tao lang ang nagde-decide sa budget ng Pilipinas. Yun ay si Martin Romualdez at si Zaldico. At yung mga kasamahan nila o mga grupo nila, kasama din nila yon sa paghati-hati noong budget ng Pilipinas. Dahil nakita namin yon sa Department of Education. Dagdag ni VP Sara, matagal na niyang iniulat kay Marcos Jr. ang panghihimasok ng mga kongresista sa pondo ng bayan pero hindi raw ito pinansin. Kaya ipinagtataka ng bise ang biglaang pagpapaimbestiga ng Pangulo sa mga flood control projects. Nabanggit namin yon kay BBM na ganun ang ginawa pero noon ay wala siyang reaction, tapos bigla ngayon meron na siyang reaction. Paniwala ko ginagawa nila yan para lang sabihin sa susunod na baha na tingnan nyo may ginawa naman kami. Pinaghahandaan niya lang yung excuse niya para sa susunod na baha. Ang mga nangyayaring ito ay nagpapakita kung anong uri ng mga politiko ang hangad nila sa kapangyarihan sa ating bayan, na nakikita nyo naman kung anong klaseng pagseserbisyo ang ginagawa ng mga ito na lalong nagpapahirap sa mamamayang Pilipino. Kaya buksan ang inyong isipan sa mga nangyayari, wala silang pagmamahal sa ating bansa. Sila ba ang maituturing nyong makakatulong sa atin? O tayo ang tumutulong upang baguhin ang kanilang pamumuhay upang yumaman sa kaban ng bayan, kundi sa pangsarili nilang layunin ang pagpasok nila sa gobyerno. Ito po ang Mark My Channel, na naghahatid sa inyo ng mga kwentong may kaalaman. Follow nyo ako para makagawa pa ako ng mga ganitong content para sa inyo. Like nyo at magkomento.